suot mo. Sama ako dun sa ano eh, sa bed. Ay, ayan pala si Daddy. Si Jane. Ito yung ano, at Calvary, Power, at saka
Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon at tayo po ay narito muli sa bahay-sambahan. Maging mga kasama natin sa online, tayo po ay magsama-samang umawit. Amen. Tayo po tumayong lahat at awitin po natin at alalahanin. Walang iba kundi ang pinakadakilang kasaysayan na ginawa ng Panginoong pagliligtas sa krus ng Kalbaryo. Let's sing at Calvary. Amen. Years I spent in vanity and pride, caring not my Lord was crucified. Amen. Okay, awitin po natin ang sama-sama, everyone. Years I spent in vanity and pride, caring not my Lord was crucified, knowing not it was for me He died on Calvary. Amen. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. Andoon ang ating tinitingnang tagapagligtas. Amen. By God's word at last my sin I learned. Then I tremble at the law I'd spurned, till my guilty soul imploring turned to Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. Now I give to Jesus everything. Now I gladly own Him as my King. Amen. Now my raptured soul can only sing of Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. Amen. Wonderful singing. There is power in the blood. Amen. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would your evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power. There is power in the blood. Amen. Wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's side. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. On the third, Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Sin stains are lost in its life-giving flow. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood
your brother. Tell it to Jesus alone. Do you fear the gathering clouds of sorrow? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you anxious? What shall be tomorrow? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He is a friend that's well known. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Amen. Amen. Bago natin umitin yan, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Ama naming Diyos, salamat po ng marami sapagkat Ikaw ang aming laging pwedeng lapitan. At sa lahat ng bagay, Ikaw po ay merong laan na oras, laan na kapangyarihan, laan na awa at biyaya upang sa trono ng biyaya kami po ay iyong dinggin, hintayin na laging sa iyo lumapit at sa iyo magtiwala at makasumpong ng kapanatagan at laging kanlungan sa anumang kalagayan ng buhay. Salamat po sapagkat itinalaga mo kami na iyong mga anak upang maging mga mapapalad at maging pagpapala sapagkat kami tinatawag sa iyong pangalan. Maraming salamat po sa gabing ito. Ikaw na po mag-ingat sa aming mga kapatiran. Narito, nasa daan, nasa tahanan, nasa pagawaan, nasa pangingibang bayan. Kasama po na dinadalangin namin ang aming mga namiminuno sa aming bayan. Tulungan niyo po, lalo na nga sa mga issues ng amin pong bayan, ng aming bansa. Ganon din naman sa mga karatig na mga bansa. Ikaw na po, Panginoon, ang laging mag-iingat sa amin at gamitin ang mga sitwasyon upang lalong maging bukas ang mga tao sa pakikinig ng iyong salita. Sapagkat pinakamahalaga po na matanggap nila ang iyong pagliligtas. Salamat sa iyong mga anak na nagsisipagtapat, na iyong iningatan at dahil ng iyong espiritu ay nakapagpapatuloy at dahil ng iyong biyaya ay nagiging sapat para makatawid sa bawat araw at lahat ng pagsubok na hinaharap ng iyong mga anak sa iba't ibang dako. Salamat po sa biyaya mo sa aming lahat. Muli, patnubayan niyo po at pagpalain maging mga may karamdaman na sila po'y magsilakas, magsipagpatuloy at kami din naman mga nagsisipaglingkod at mga nagsisipaghanap buhay, mga nagsisipag-aral. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng lalong pagpapala na magsiunlad at magtagumpay. Sa gayon po, ang iyong kaharian ay aming maisulong at marami pang maabot naming kababayan sa loob at labas ng aming bansa. Hinihiling namin ang lahat ng ito na nagpapasalamat sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. And all the people say aloud, Amen. 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 Awitin po natin, what a day that will be. Everyone, there is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, amen, no more tears to dim the eye, all is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day.
umaasa tayo na isang araw yung inaasahan nating tutunog ang trumpeta ay magiging isang hindi lang inaasahan kundi isang katotohanan na ating mararanasan. At bagamat yan ay hindi pa nangyari, kagaya nung baha ng sabi ng Panginoon ay babaha, hindi mapaniwalaan ng mga tao dahil it takes how many years, At wala pa silang nakitang ganon. At ganon din po itong rapture. Parang mahirap paniwalaan dahil wala pa tayong nakitang ganito. Pero dahil ng pangako ng Diyos na tiyak, tayo umaasa at ito ang ating dakilang pag-asa sa mundong ito, puno ng pagbabago at lahat natatapos. Pero dahil may buhay na walang hanggan, umaasa tayo na ito'y mangyayari. Amen? Okay po. So tayo magbabasa ng salita ng Diyos. Pangunahan tayo ng ating mga kapatid. 1 Chronicles chapter 5, 1 to 26. Amen. Manatili po tayong nakatayo at tayo po ay magbabasa ng salita ng Panginoon sa 1 Chronicles chapter 5, verse 1 to 26. Amen. Salitan po nating basahin at sa verse 26, sabay-sabay po tayo. Verse 1, at ang mga anak ni Ruben na panganay ni Israel, sapagkat siya ang panganay, ngunit sa paraang kanyang dinumhan ang higaan ng kanyang ama. Ang kanyang pagkapanganay ay ibinigay sa mga anak ni Jose na anak ni Israel at sa talaan ng lahi ay hindi marapat ibilang ayon sa pagkapanganay. Ang mga anak ni Ruben na panganay ni Israel, si Enoch at si Phalu at si Esron at si Carmi. Ang mga anak ni Joel, si Semeias na kanyang anak, si Gog na kanyang anak, si Simi na kanyang anak. Si Mika na kanyang anak at si Rikayan na kanyang anak, si Baal na kanyang anak. Si Beera na kanyang anak na dinalang bihag sa Tigat Pineser na hari sa Assyria, siya'y prinsipe ng mga Rubenita. At ang kanyang mga kapatid, ayon sa kanilang mga angkan ng bilangin sa talaan ng kanilang mga lahi, ang pinunoy si Jeiel at si Zacarias. At si Bela na anak ni Azez, na anak ni Sema, na anak ni Joel, na tumatahan sa Aroer hanggang sa Nebo at Baal-meon. At sa dakong silanganan ay tumahan hanggang sa pasukan sa ilang na mula sa ilog Euphrates, sapagkat ang kanilang mga hayop ay dumami sa lupain ng Galaad. At sa mga kaarawan ni Saul ay nakipagdigma sila sa mga Hegreo na nangahulog sa kanilang kamay at sila'y nagsitahan sa kanilang mga tolda sa buong lupaing silangan ng Galaad. At ang mga anak ni Gad ay nagsitahan sa tapat nila sa lupain ng Basan hanggang sa Salka. Si Joel ang pinuno at si Sepam ang ikalawa at si Janay at si Sapat sa Basan. At ang kanilang mga kapatid sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang, si Michael at si Mesulam at si Seba at si Jorai, si Jakan at si Zia at si Heber, 7. Ang mga ito ang mga anak ni Abihail, na anak ni Hur, na anak ni Jarowa, na anak ni Galaad, na anak ni Michael, na anak ni Jesai, na anak ni Jado, at na anak ni Buz. Si Ahi na anak ni Abdiel, na anak ni Guni, na pinuno sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang. At sila'y nagsitahan sa Galaad sa Basan, at sa kanyang mga bayan, at sa lahat ng palibot ng Saron, na kasinglayo ng kanilang mga hangganan. Ang lahat ng mga ito'y nangasulat sa pamamagitan ng mga talaan ng lahi sa mga kaarawan ni Jotam na hari sa Huda at sa mga kaarawan ni Jeroboam na hari sa Israel. Ang mga anak ni Ruben, ang mga Gadita, at ang mga kalahating lipi ng Manases, at ang mga matapang na lalaki ng mga lalaking nangagdadala ng kalasag at tabak at nagsisipag handog ng busog bihasa sa pakikipagdigma ay 40,000 at itong 6 sa pakikipagdigma.
At sila'y nakipagdigma sa mga Hagreyo, kay Jetur at kay Napis at kay Nodab. At sila'y tinutulungan na pakikihalman sa kanila, at ang mga Hagreyo ay ibinigay sa kanilang kamay, at ang lahat ng nanga sa kanila, sapagkat sila'y nagsidalangin sa Diyos sa pagbabaka at kanyang mayuman sila, sapagkat nagalak sa kanyang tiwala sa kanya. At kanilang dinala ang kanilang mga hayop. Sa kanilang mga kamelyo ay 50,000, at sa mga tupa ay 250,000, at sa mga asno ay 2,000, at sa mga lalaki ay 100,000. Sapagkat maraming nangapatay na nangabuwal, sapagkat ang pagdidigma ay sa Diyos, at sila'y nagsitahan na kahalili nila hanggang sa pagkabihag. At ang mga anak ng kalahating lipi ni Manases ay tumahan sa lupain. Sila'y nagsidami mula sa Basan hanggang sa Baal Hermon at sa Senir at sa bundok ng Hermon. At ang mga ito, ang mga pangulo ng mga sambahayan ng kanilang mga magulang, sa makatuwid bagay si Eper, at si Isi, at si Eliel, at si Azriel, at si Jeremias, at si Odabia, at si Jadiel, ng mga makapangyarihang lalaking may tapang, ng mga bantog na lalaki ng mga pangulo sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang. At sila'y nagsisuway laban sa Diyos ng kanilang mga magulang, at yumaong sumamba sa mga Diyos ng mga bayan ng lupain na nilipol ng Diyos sa harap nila. Sabay-sabay po tayong lahat. At hinikayat ng Diyos ng Israel ang diwa ni Pul na hari sa Assyria, at ang diwa ni Tilgat-Pilneser na hari sa Assyria, at dinalang bihag sila. Sa makatuwid bagay ang mga Rubenita at ang mga Gadita at ang kalahati ng lipi ni Manases, at dinala hanggang sa Hala at sa Habor at sa Hara at sa ilog ng Gosan hanggang sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Maaari na po tayong makaupo. Sound check. Sound check.
Amen, amen. Tayo po tumayong lahat. Ating buksan na ating Bible sa Book of Acts. Amen. Chapter 1. Verse 4. Basahin po natin ang verse 4. Kunwari na po, say amen. Okay, basahin natin. Begin. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, ye have heard of me. Ang maraming Diyos, salamat po ng maraming marami. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat may mga tao na pinagbilinan ng aming Panginoon ng mga panahong yon upang siyang maging kagamitan at maging pagpapala sa pamagitan ng unang iglesia upang lumaganap ang iyong gawain, marami at malayo ang maabot sa pamagitan ng mga naunang mga mananampalataya. Kaya hiling po namin, ikaw na po ang magbibigay sa amin ng lalong larawan kung paano ang gawain ng Diyos ay lalong lumalawig, lalong pinagpapala. Bagamat hindi madali, lalo na nung kanilang kapanahunan, pero hindi po napigil dahil ng uri ng mga tao na naging pagpapala. Kaya kami naman po sa aming kapanahunan, maging panalangin namin, maging kagaya kami ng mga taong ito. Tulungan niyo po kami pagkat hindi namin ito kaya madaling basahin. Pero sa araw-araw na buhay, kailangan namin ng iyong tulong. Kaya pangunahan niyo po kami, dalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Mga taong pagpapala sa aklat ng mga gawa. Mga taong pagpapala sa aklat ng mga gawa. Ang aklat ng mga gawa or Acts of the Apostles, bagamat ito ay ang pamagat ay Acts of the Apostles, alam po natin na hindi lamang ito apostoles na sila ang tumatrabaho. Dahil kung titignan natin ang mga apostoles, before the coming of the Holy Spirit, bago sila ma-indwell at mapuspos ng Espiritu ng Diyos, kita naman natin na sila ay mga matatakutin, mga inconsistent, talagang hindi mo maasahan na itong mga taong ito ay magiging matagumpay sa kanilang gampanin. Hindi sila magiging tamang candidates. Hindi sila maaasahan. Kita naman natin na nandakipin ang ating Panginoon. Talagang sila ay pinagharian ng takot at sila ay iniwanan nila ang Panginoon. Nagtakbuhan sila maliban kay John na bagamat si John kaya nakalapit ay may kamag-anak na opisyal. Pero karamihan sa kanila na mga alagad ay talagang hindi nakapanindigan. Talagang sila ay marurupok. Kaya yung sinasabi ditong Acts of the Apostles, ito'y pamagat dahil sila ang ginamit mainly ng Diyos. Pero kung titignan po natin, this is Act of the Apostles through the Holy Spirit. Actually, it is the acts of the Spirit through the Apostles. Ganon, Hindi sila to Ang talagang soul winner, ang talagang gumagawa ng gawain ng Diyos at kumikilos na nangunguna sa kanila ay ang Espiritu ng Diyos. Kaya ganon din po, kung ito'y nangyari nung unang panahon, anong klaseng mga tao ang naging mga pagpapala sa aklat na mga gawa? So yun po ang ilan nating titignan. Hindi natin mauubos pero ilan po dahil ng ating panahon, mga taong pagpapala sa aklat ng mga gawa. At kung may makita tayo na Panginoon, hindi pa ako ganito, pero gawin niyo po ako na maging ganito. Nagawa ko na po ito, salamat po at ako'y naging bahagi ng ganitong gawain. Pero patuloy niyo po akong hubugin dahil lahat ng katangian nilang ito ay lahat na kay Kristo. Kaya kung pagsamasamahin niyo po ang magagandang katangian, lahat ng yan ay na kay Kristo.
Hindi lamang ang tinitingnan natin minsan sa simbahan, yung minsan na-elevate minsan or nabibigyan natin ng diin yung mga negatibong mga tao sa simbahan, kagaya ni Judas, kagaya ni Demas, kagaya ni Ananias, di ba? Yung mga negatives na mga tao. Pero ngayon, pagtutuunan natin ay yung mga positibong mga tao na dapat nating maging kalakasan, maging halimbawa, maging tularan. At makita natin na ito pong mga taong ito ay hindi basta nagkaganon na sa kanila lamang sarili. Kinakailangan silang pangunahan ng Panginoon at kinakailangan silang magtiwala sa Panginoon at maghintay sa kalooban ng Panginoon at gawin yung kalooban ng Panginoon. So una pong titingnan natin mga taong pagpapala sa aklat ng mga gawa. So ito po ay sa Book of Acts natin titingnan. Look at chapter 1 and verse 14. Chapter 1 and verse 14. Sabi rito, "These all continued with one accord in prayer." So sino po ang unang gagamitin ng Diyos na hanay ng mga mananampalataya sa aklat ng mga gawa? Ang makikita natin ay ang mga nagpapatuloy at nagkakaisa sa pananalangin. These all continued with one accord in prayer and supplication with women and Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. Lahat ng mga ito ay nagsipanatiling matibay na nangagkakaisa sa pananalangin. Kaya isa sa mga taong pagpapala sa aklat ng mga gawa ay ang mga Kristiyanong natutong manalangin. Hindi lamang sila nanalangin sama-sama, kundi talagang kahit hindi sila magkakasama, sila ay mga taong mapanalanginin. Kaya mas maganda po na maging totoo sa atin ang buhay pananalangin, talagang maging gawi, magsabi nga ng ibang mga mananampalataya, ito'y hininga ng Kristiyano. Hininga. Kaya ang pananalangin, natural na sa atin. Kung paanong natural huminga, pagkagising mo, makikipag-usap ka na kaagad sa Diyos. Throughout the day, nakikipag-usap tayo sa Diyos, humihingi ng gabay, humihingi ng tulong, humihingi ng karunungan, hinihingi natin yung kanyang pangunguna para tayo turuan, liwanagan, paano natin siya lalo lulugurin, paano maninindigan, paano lulutasin ng mga suliranin. Marami pang iba, pati suliranin ng iba. Lagi tayong nakalapit sa Kanya. Kaya hanggang sa pagtulog, bago matulog, siya rin ang huli nating kausap. Kaya we open the door in the morning of the day, we open the door of the day with prayer. And then we lock the door at night with prayer. Tatapusin din sa pananalangin at pasasalamat. Kaya ang unang mga taong ginamit ng Panginoon na pagpapala sa aklat ng mga gawa ay mga taong mapanalanginin. At yun na nakita natin na unang binanggit dito, "These all continue with one accord in prayer." Yun ang unang gawain ng ating mga kapatiran sa panahon nila. Lalo nilang nakikitang kailangan nila ang panalangin dahil napakatindi ng pag-uusig ng panahong yon sa Israel. Alam naman natin na kaisa-isahan silang iglesia sa buong daigdig. There is only one local church. Isang simbahan lang. Imagine niyo, very unique, very different, very peculiar. Kakaiba ang kanilang gawi, kakaiba ang kanilang pananaw, kakaiba ang kanilang patakaran, kakaiba ang kanilang paninindigan at mga aral. Talagang sila'y sumalungat sa napakaraming aral na kanilang kinamulatan. Pero makikita po natin na isang naging tamang gawi nila para sila gamitin ng Diyos. Sila ay nagsasama-sama para manalangin. At ako po'y naniniwala na hindi lamang sila nananalangin pag sila'y magkakasama. Dahil mas nakikita ng Panginoon na ang Panginoon nananalangin mag-isa. Dinidinig ng Diyos ang panalangin niya kahit nag-iisa. Si Joshua nananalangin kahit mag-isa. Makikita natin na maraming nananalangin mag-isa. So hindi lamang po kinakailangan magsama-sama para manalangin, kundi ang hinahanap talaga ng Diyos ay mga taong mapanalanginin. Kaya kailangan natin ng mga taong mapanalanginin. Kung gusto niyo pong maging pagpapala tayo sa ating simbahan, sa ating tahanan, sa ating bayan, sa iba't ibang lugar, prayer. Bakit po? Kasi ang prayer,
You don't need to go to where they are para maging blessing. Pupunta ka sa Panginoon at ang Panginoon ang bahalang umabot sa kanila. Kaya naaabot mo sila sa panalangin. Pag lumapit ka sa Panginoon, saan man sila naroon, ang Panginoon ang bahala sa kanila. Kaya marami, malayo, malawak, malalim ang naaabot ng taimtim na panalangin ng taong matuwid. Naniniwala naman tayo mga kapatid na ang sinasabi ng Panginoon natin kapag tayo nananalangin, dinidinig ng Diyos sa langit. Naniniwala ba kayong Diyos dumidinig ng panalangin sa langit? Say amen. Kaya yun ang ating dapat totoong nangyayari. Ha? Hindi lang yung basta tayo nananalangin tapos we don't expect an answer. Ha? Hindi po ganon. When we pray, we expect God to answer our prayer. Kaya nga po yung iba mas naniniwala sa kanyang gawa kaysa sa kanyang panalangin. Naalala ko po ang isang masamang hari na ang sabi niya, or a queen ng England, sabi niya, I only fear the prayer of John Knox more than 1,000 soldiers. Mas kinatatakutan ko ang panalangin ng taong matuwid. Dahil ang Diyos po ang magiging kalaban ng sino man kapag ka ang taong matutuwid ay nanalangin. Kaya mahalaga po ito mga kapatid, na lahat ng mga ito'y nagsipanatiling matibay na nagkakaisa sa panalangin. Nawa, masabi sa atin yun ha, lahat ng mga ito'y nagsipanatiling matibay na nagkakaisa sa pananalangin. Kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus, pati ng mga kapatid niya, lalaki at babae, mga mapanalanginin, sila'y mga kakaibang klase ng mga tao. Sila'y malapit sa Diyos. Ayun ang kailangan natin sa ating bayan. Saan man tayo naroon. Kaya kung kayo estudyante ng isang elementary school, high school, senior high school, college, postgraduate, o ano man yan, ano? Kung saan man tayo nag-aaral, yan man ay vocational, yan man ay special training. Napakapalad kung merong mga tao doon sa kanilang kasamahan, sa trabaho man yan, sa hanap buhay man yan, anumang asosasyon yan, napakapalad ng mga grupong yon kung meron dong isang mapanalanginin na kasama. Maaring hindi nila alam yon. Pero ang Diyos ang nakakaalam. Kung merong titignan ang Diyos doon, kung meron siyang ditinggin doon, ay yung taong mapanalanginin. Kaya mga kapatid, huwag nating kakaligtaan na maging mga mapanalanginin. Dahil ito ang mga taong pagpapala sa aklat ng mga gawa. Kaya, let's cultivate, mga kapatid. I'm reminding, I'm encouraging, I'm challenging, I'm recommending, lahat po tayo, saan man tayo naroon, maging gawin natin, maging mapanalanginin sa isip, sa salita, every time. Instant prayer, fervent prayer, earnest prayer, prayer of faith, ano man yan. Powerful or prayerful members. Prayerful members. Yan ang mga taong pagpapala sa aklat ng mga gawa. Pangalawa. Chapter 2. Go to chapter 2. Acts chapter 2 and verse 13. Acts 2:13. Sino pa ang mga taong pagpapala sa aklat ng mga gawa? 2:13. Datapwat sa Tagalog, ang mga iba'y nanganglibak na nagsasabi sila'y puno ng bagong alak. Ay bumaba ng Holy Spirit, nag-speaking in tongues sila. Nakinig ng mga tao, sabi ng mga tao, puno ng bagong alak. Datapwat, pagtindig ni Pedro, nakasama ang 11, itinaas ang kanyang tinig at sa kanila'y nagsaysay na sinasabing, kayong mga lalaking taga-Judea at kayong lahat na nangananahan sa Jerusalem, mga alama nawa ninyong lahat ito at inyong pakinggan ang aking, pansin niyo na, ang aking salitang spokesperson ng 12 o ng 11 ay si Pedro. Okay? Sapagkat ang mga ito'y hindi mga lasing, verse 15, na gaya ng inyong inaakala, yamang ngayoy oras na 3 lamang ng araw.
Datapwat ito yaong sinalita na sa pamagitan ng propeta Joel. At mangyari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. So ini-expound niya, ini-explain niya ano itong nangyayaring ito base sa ano ang nakasulat sa banal na kasulatan na inihula ng propeta Joel. At ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manghuhula o mangangaral. At ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. Ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Oo, sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae, sa mga araw na iyon, ibubuhos ko ang aking espiritu. At magsisipanghula sila. Sinong nagsasalita po dito? Si Pedro, na kung aalalahanin ninyo, balikan natin sa Lucas 22:31. Ito yung katuparan ng Luke 22:31. Ito ang sabi sa Lucas 22:31. Simon, Simon, narito hinihingi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niya gaya ng trigo. Nililiglig, kumbaga tayo noon ng ipa, kumbaga. Tapos itinataas na gano'n. Pag malakas ang hangin, yung mga walang laman, lilipa rin, yung mga may laman, babagsak uli sa bilao. Parang gano'n, ano? Bagamat hindi naman bilao yung gamit nila na kagaya ng atin. Maaring tela, ano? Maaring balat. Pero sabi niya, Simon, narito hihingi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niya gaya ng trigo. Ibig sabihin, palalabasin niya what you are made of. Susubukin ka ni Satanas. Padadaanin ka ni Satanas, patitikimin ka niya ng pagsubok na ikaw ay, kung ikaw ay hindi matibay, mayayanig ka. Yun nga ang nangyari. Lumitaw ang weakness, ang kahinaan ni Pedro. Liligligin ka. Palilitawin ni Satanas ang iyong kahinaan. Datapwat ikaw, sabi ng Panginoon, datapwat ikaw, ipinamanhik ko, pinanalangin kita, na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. Yun ang panalangin ng Panginoong Hesus. Huwag magkulang ang iyong pananampalataya. So, ibig sabihin, kapag tayo pala ay naliliglig, maliwanag, kapos tayo ng pananampalataya. Kapag tayo ay mga natisod, kapag tayo'y pinagharian ng takot, pag pinagharian tayo ng alinlangan, ang may problem, hindi yung kinatatakutan natin. Ang may problem, hindi yung mga umuusig sa atin. Ang problem, kung bakit ako nayanig, kung bakit ako bumagsak, kung bakit ako nanghina, kung bakit ako tumigil, kung bakit pinagharian ng takot, kulang ang aking pananampalataya. Pero sabi ng Panginoon, tinatarget ka ni Satanas. Okay, tinatarget siya. Parang si Job, di ba? Tinarget ni Satanas. Si Pedro ngayon, tinatarget ni Satanas. Datapwat ikaw, pinamanhik ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. At ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Ayun, ano? Alam ng Panginoon, si Pedro, lalabas yung kanyang kahinaan. Meron siyang downward direction sa kanyang buhay paglilingkod at pagsunod sa Panginoon. Wala naman sa atin na mananampalataya na magmula ng sumunod dire-diretso, walang panghihina, walang pagbagal, walang pagbabang ganon. Hindi. May mga iniinda rin tayo. May mga pagpanahong ang dibdib natin parang hindi buo. Pero sabi ng Panginoon, ang issue sa ganyang kalagayan, Peter, yung kulang na pananampalataya. Pero at this special situation, na ikaw ay kita kong tinatarget ka ni Satanas, ipinanalangin kita na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. Kaya kung ano man ang mga special na mga kapatid, na mga pagsubok na darating, o pinagdaanan natin sa nagdaan, o pinagdaanan ninyo sa nagdaan, sa pamilya, sa kalusugan, sa pananalapi, sa relasyon ng mag-asawa, sa relasyon ng mag-anak, sa negosyo, ano man. Pinahintulot ng Diyos na tayo'y ligligin. Kita ng Diyos, sabi ng Panginoon, hinihingi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig. Arating si Job, Panginoon, subukan mo. Sabi niya ni Satanas, anuhin mo.
alisin mo yung kanyang bakod sa kanya at pag-iingat mo. O sige, gawin mo ang maibigan mo. Ganun ang gustong gawin ni Satanas kay Peter. Pero ang mahalaga po dito na gusto kong makita nyo, at ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, merong panunumbalik. Yun ang kagandahan po sa pananampalatayang Kristiyano. Kahit ng Panginoon pinapayagang kang lumitaw ang iyong kahinaan, hindi tayo lubos ng Panginoon pababayaan sa kamay ng kaaway, bibigyan kanya ng biyaya para ikaw ay makarecover. Amen? So, ang buhay ng mananampalataya ay kwento ng pagbagsak at pagbangon. Kung bakit tayo nakabangon, nakaalalay ang Panginoon. Kung bakit tayo bumagsak, pinahintulutan niyang tayo'y subukin at palitawin ang ating kahinaan upang tayo sa Kanya tumiwala at hindi sa ating kalakasan. Kaya sabi niya, ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. May bago siyang ministry, you see, kung saan ka nakaranas ng kakaibang karanasan. Yun din ang gagamitin mo para doon mo palakasin ang iyong mga kapatid. Doon ka magiging katuwang ng mga Kristiyano. Kaya mga kapatid, if God is training us and educating us how to be a comfort to another, how to be an encourager to another, how to share the strength from God na meron tayo. Kung saan ka kumukuha ng kalakasan, paano ka natutong magpakatibay, isi-share mo yun sa Kanya. Kaya ng Panginoon tayo binibigyan ng mga karanasan. Para dun sa karanasan na yon, dun tayo natututo, dun tayo nagiging totoo, at dun natin naiintindihan yung ating kapwa, at dun tayo nagiging kagamit-gamit. Amen? Tama? Amen? Maliwanag po. Say amen. Okay? So dapat ikaw ipinamamanig ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. Nagkulang si Peter, pero hindi pinahintulutan ng Diyos na lubusang magkulang. At siya'y binigyan ng biyaya para makapanumbalik. At ang sabi ng Panginoon, alam ko makakabalik ka. Pagtitibayin kita. Pagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Kung paano ang trato ko sa iyo nung ikaw ay mahina, pinalakas kita. Pag ikaw ay naman ay lumakas, yung mga kapatid mong mahina, palakasin mo rin. Kung paano ang trato ng Diyos sa atin, ganun din ang trato natin sa ating kapatid. Kaya huwag tayong magtatawa sa mga mahihina, mga na-offend. Huwag natin kutyain, sapagkat hindi tayo kinutya ng Panginoon sa panahon na tayo ay nangihina o bumabagsak. Kung tayo ay kutyain, huwag nating gagawin yun sa iba. Dahil tayo ay nagpapagamit sa Diyos. Hindi tayo dapat lumakad sa laman. So ano po ang unang makikita natin? Ginagamit ng Panginoon ang mga taong mga mapanalanginin. Prayer for Christians. And then, sino pa ang mga pagpapala na ginagamit sa aklat ng mga gawa? Yung converted brethren. Sabi, when thou art converted, strengthen thy brethren. Pag sinabi natin converted, ang unang gamit ng salitang conversion, change of ownership. Yung tayo'y naligtas. Na-convert ka from Judaism or Christianity, from paganism to Christianity, from Catholicism to Christianity, from Buddhism to Christianity. Converted. Ngayon, pag-aari ka ni Kristo. Dati, hindi ka kay Kristo. Ngayon, kay Kristo ka na. First kind of conversion. Second kind of conversion is change of use. Yung pagbabago ng pagkakagamit ng iyong buhay. Dati ginagamit mo ang buhay mo sa sarili, sa sanlibutan. Ngayon, ginagamit na ang iyong buhay ng Panginoon. Tagapagpalakas ka na ng iyong mga kapatid. Ayun na. Dati ginagamit mo lang ang sarili mo sa iyong sariling kapritsyo o kagustuhan. Ngayon, nagpapagamit ka na sa Diyos at ikaw ay kalakasan. Kaya una, prayer for Christians. Number 2, converted brethren. Kaya pwede natin maging prayer, Lord, strengthen me. Strengthen me. Sa aking kahinaan, palakasin mo po ako at ako'y maging tagapagpalakas ng aking mga kapatid. Katunayan, may mga kapatid tayo, bawat isa sa atin, pag mayroon tayong tinitignan ng mga tao, na mga tapat, nakakakuha tayo ng inspirasyon at kalakasan sa kanila.
Kaya hindi man natin sabihin yung inyong pagtatapat, yung ating pagtatapat, merong nai-encourage sa ating mga ginagawa. At ang pagtatapat ay hindi lamang pagdalo sa panambahan, pero kasama po yun. Okay? Mga simple at ang mga mas higit. Kaya, pangatlo na ginagamit ng Diyos. Let's go to Acts chapter 2 again and verse 44. Mga taong naging pagpapala sa aklat ng mga gawa. Acts chapter 2 and verse 44. Mga mapanalanginin at pangalawa, mga nagpanibagong lakas sa Panginoon. Ay, yung mga dating nag-backslide ba? Dating nag-backslide. Ay, nagpanibagong lakas na numbalik. Ngayon, nagpapalakas na rin ng mga kapatid. Pangatlo, chapter 2 verse 44. At ito naman ang makita natin. And all that believed were together and had all things common. 44. At ang lahat ng nagsisapalataya ay nangagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Napansin niyo yun, no? Siyempre, kung imagine natin yung kanilang panahon nung una, hindi naman ganito ang mga bahay nung una, di ba? At hindi ganito kasimple ang buhay. Mas mahirap nung panahon yon. Mas mahirap yung panahon nila. At mas maraming mahirap ng panahon yon. Kaya yung mga Kristiyano, yung mga pinagharian ni Kristo, ang sabi ng Bible, yung mga lahat ng nagsisampalataya, nangagkatipon, at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan, walang naging madamot. Bawat isa pinaghaharian ng generosity. Hindi sila pantay-pantay ng mayroon sila. Hindi sila pantay-pantay. Pero ang sabi rito, lahat ng mga nagsisampalataya. Kaya kung sasabihin natin sa ating modernong kapanahunan, may mga, ang sweldo ay ganito, ang sweldo ay ganito, ang sweldo ay ganito, ang kinikita sa isang araw ay ganito, ang kinikita. Magkakaiba sila ng kinikita, magkakaiba sila ng dami ng ari-arian, o magkakaiba ng kalagayan. Pero ang sabi ng Bible, lahat sila na nagsisisampalataya, lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Ibig sabihin, ini-open nila na pangtulong ang kanilang kakayanan. At sabi nga sa 45, at ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan. Siyempre, ito po yung mga sobra. Ha? May mga sobra sila. Marahil kung meron mang hindi sobra na nagbenta ng kanilang ari-arian, maaring meron din. Asang maliwanag po dito na mababasa natin, ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan. Kaya mga mayayaman po ito na nagbenta ng kanilang mga ari-arian at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. May pangangailangang malawak. Kita nila ang malaking pangangailangan. Meron silang magagawa. Kaya sino po itong mga taong ito? Ito yung mga generous givers. Kaya ang pangatlong ginagamit na pagpapala sa aklat ng mga gawa na pinakita po sa atin ay ang mga generous givers. At sino po ang generous givers? Ayon po sa nakita natin, ang lahat ng mga nagsisampalataya. Kaya dapat po lahat tayong mananampalataya, generous givers. Kasi kung hindi tayo generous, kahit tayo may kayamanan, kahit tayo may ari-arian, hindi natin ito magagampanan. Hindi tayo magtatangka magbili ng kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan. Mananatili ang pangangailangan na hindi matutugunan. Kapag ka sa mga simbahan, naghari ang kadamutan kaysa ang masaganang kalooban. Kaya, sinong ginagamit na pagpapala sa aklat ng mga gawa? Generous givers. Lord, make me a prayerful Christian. Make me a strong or converted Christian. Na kung ako ay bumabagsak, ako'y bumabangon, at pag ako'y lumakas, nagiging tagapagpalakas ako ng iba. Hindi ako nagiging pabigat.
Pangatlo, generous givers. Gaano man ang meron ako, I must practice, I have to practice with joy, yung example ng Bible na lahat ng mga nagsisampalataya na nagkatipon lahat nilang pag-aari para sa kalahatan. Walang nagdamot. Pangapat, chapter 2, verse 46. So ito po ay mga taong naging pagpapala sa aklat ng mga gawa. Acts chapter 2 and verse 46. Sabi dito, and they, continuing daily with one accord in the temple. Sa Tagalog, at araw-araw, sila'y nagsisipanatiling matibay. Ito yung mga prayerful, di ba? Ito yung mga nakarecover. Kapag sila nangihina, nakarecover sila at lumakas na silang muli. Ito yung mga generous givers. Sila rin yung at araw-araw, sila ay nagsipanatiling matibay sa pagkakaisa. Sa simbahan o sa templo. At sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay, ang nakita ko po dito yung sila ay nagsipanatiling matibay sa pagkakaisa. Kaya ang mga ginagamit na pagpapala sa aklat ng mga gawa, sila yung mga unity keepers. Unity keepers. Sila yung tagapag-ingat ng pagkakaisa. Hindi ako ang magiging dahilan ng pagkakabahabahagi. Ako ay magiging elemento o magiging instrumento ng Diyos para lalong magkaisa. Para huwag mawala ang pagkakaisa. Unity keepers. Tagapag-ingat, tagapagbantay, tagapagtanggol ng pagkakaisa sa iglesia. Kagabi, nagkausap kami ni Pastor Paulo dahil kinakausap ko siya tungkol sa fires of evangelism. Sabi ko, Pastor Paulo, gusto kong maging kakaiba itong pang-apat na conference na mangyayari. Kaya, gawin mo yung iyong magagawa. Si Dante, ganun din. At ang iba nating mga kaibigan, gusto kong makita na ang fires of evangelism ay walang paglagyan ng tao. Kailangan ko ng early registration para makapaghanda kami. Kaya sabi ko, salamat at ikaw ay nangaral nung linggo ng hapon. Naging blessing po sa atin si Pastor Paulo. Say amen. Okay? Sabi niya, Pastor Conway, tuwan-tuwa ako nung mag-preach ako sa Christ. Sabi niya, kita ko yung spirit ng mga miyembro. Sabi niya, yan ang Christ Baptist Church. Natutuwa siya na siya ay, nakita niya kayo na kayo masaya. At nakita niya kung paano kayo gumawa ng mga kapasyahan at tumugon sa salita ng Diyos. Kaya, kayo, tayong lahat, mga kapatid, ingatan natin yung ating pagkakaisa. Walang magagawa si Satanas galing sa labas para sirain at i-divide ang simbahan kapag matibay na nagkakaisa at ang bawat isa iniingatan natin ang pagkakaisa sa loob ng iglesia. Amen? Meron akong ipinost, sabi ko doon, ako ay hindi perpektong kaibigan. At wala rin akong kaibigang perpekto. Pero, kami ay may perpektong tagapagligtas at Panginoon na ang pangalan ay Jesucristo. Siya lang ang perpekto. Nagkakaunawaan tayong magkakaibigan. May mga pagkukulang, pero hindi yung dahilan para tayo magbahabahagi at gamitin ni Satanas ang mga pagkukulang ng sinuman. Sapagkat lahat tayo makikita natin ang ginagamit na pagpapala sa aklat ng mga gawa na pinarecord ng Diyos ay mga taong tagapag-ingat ng pagkakaisa. Amen? Kaya kapag kayo po, dahil si Satanas, mababasa niyo sa Bible, I think, tingnan natin, sa Luke chapter 4, kung tama ang aking alaala. Luke chapter 4. And, di ba? Tinukso ng Panginoon ni Satanas ang Panginoon
At ano ang sabi diyan? Nang matapos na ang kanyang mga pagtukso, wala rito. Marahil sa ibang, sa Matthew, maybe Matthew chapter 4. Matthew chapter 4 or chapter 3, saan yung temptation ng ating Panginoon? Chapter 4. Tingnan natin kung meron dito. Ang sabi dyan, okay? Look at verse 11. Verse 11. Tingnan niyo po ang verse 11. Di ba tinukso na siya? 3 beses, 3 beses. Tingnan niyo sa 11. Sabi niya, then the devil leaveth him. And behold, angels came and ministered unto him. Iniwan ba siya ng dyablo after ng pagsubok sa kanya? Iniwan siya, di ba? Pero ang tanong, iniwan ba siya ng dyablo na hindi na siya binalikan? Hindi. Binalikan pa siya ng dyablo. Marami pang pagkakataon ang dyablo humarang sa kanya. At sinikap na siya'y pigilan. Kaya, ang dyablo, kapag ka nakakakita siya na hindi niya kayang buwagin at matibay pa, aagwat siya. Pero pag nakita niyang mayroon siyang dahilan na inaakala niya na pwede kang manghina o matukso, lalapit uli siya, mag-a-attempt uli siya. Kaya nga sinasabi ng Bible, ingatan natin yung pagkakaisa dahil ang dyablo ay laging nariyan. Ganon. Kaya araw-araw sila'y nagsipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. Panatilihin nyo ang pagkakaisa natin sa templo, sa pagdalo sa panambahan. At ang dyablo, sisikapin niyang hati-hatiin tayo, tamarin ka, tamarin ka, tamarin ka, parang ganon, ano? But, sino ang ginagamit ng Diyos na pagpapala na nakatala sa aklat ng mga gawa? Hindi lamang sila yung mga mapanalanginin. Hindi lamang sila yung mga nanunumbalik at nagpapanibagong lakas. Nagpapanibagong lakas sa Panginoon. Kundi yung mga generous, mapagkaloob na tao. Pang-apat, mga iniingatan nila, sila ay kabahagi sa pagkakaisa. Yung pagparito ninyo ay bahagi ng pagkakaisa. Okay, kaya kayong mga naka-online, pagkaya nyo rin lang, makipagkaisa kayo, dito kayo. Dito tayo, sama-sama tayo. Dahil yan ang ginagamit ng Diyos. Kasi kung magkakaisa tayo, lahat tayo mag-online na lang. Online preacher, online worshiper. At least magkakaisa tayo doon. Pero hindi naman yun ang gusto ng Diyos. Sabi ng Bible, huwag niyong kakalimutan, pababayaan ang inyong pagkakatipon. Talagang ini-encourage ng Panginoon ng pagkakatipon. Nakikita niyo ba kung ano, mas mahalaga ang face-to-face na pagkakatipon kaysa online? Say amen. Di ba? Mas mahalaga, mas maganda, mas tama. Yun ang kalooban ng Diyos. Panlima, chapter 3, verse 1. Chapter 3, verse 1. Aklat na magawa. Ito, minsan, nangyayari ito sa inyo. Nangyayari ito sa akin. 3:1. Now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being the 9th hour. Peter and John. And a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms of them that entered into the temple, who seeing Peter and John, again, Peter and John, about to go into the temple, asked an alms. And Peter, ito na, Peter, sininggal na ito si Peter. And Peter, fastening his eyes upon him with John, said, "Look on us." And he gave heed unto them, expecting to receive something of them. Then Peter said, "Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." And he took him, not they, he took him by the right hand and lifted him up,
and immediately his feet and ankle bones received strength. Nasaan si John? Nasaan si John? Kasama siya ni Peter. He was with Peter. Makita niya sa verse 4. Kaya isa po sa aking napuna dito na mapapansin nating lahat. Sabi niya, and Peter, fastening his eyes upon him with John, said, look on us. Ang nagsasalita si Peter. Anong ginagawa ni John? He was with Peter. Kaya makita niyo po, si Peter ang spokesperson, si Peter ang preacher sa Acts chapter 3, Acts chapter 2, si John ay companion of the preacher. Hindi siya ang nagpagaling sa lumpo. Hindi siya ang nagsalita ng silver and gold have I none. Hindi niya isinama si John. Baka si John may silver and gold. Pero sabi niya, Peter, silver and gold have I, not we, silver and gold have I none. But such as I have, kung ano naman ang meron ako, ibibigay ko sa iyo. Wala akong pilak at ginto. I don't know about John. But I praise God, John is with me. Ano niyo po, minsan, hindi natin kinakailangan tayo ang main actor. Minsan, kailangan lang kasama tayo sa Bible study. Minsan, hindi ikaw yung nagba-Bible study. Minsan, hindi ikaw yung song leader. Minsan, hindi ikaw ang preacher. Minsan, kasama ka lang. Parang maliit, ano? Parang maliit. Pero ang ginagamit ng Diyos na pagpapala sa aklat ng mga gawa ay yung mga willing maging companion. Just to be there with you. At kung ano man ang kakailanganin, at least nariyan ako. Ay companion. Hindi sayang ang oras ni John at hindi nainggit si John sa accomplishment ni Peter, na sa pamamagitan ni Peter, gumawa ang Diyos ng himala, gayong si John ay naroon lang nakatingin. Pero karapat-dapat, minarapat ng Espiritu ng Diyos, banggitin ang pangalan ni John. Na ang sabi sa verse 4, and Peter, fastening his eyes upon him with John. Kasama niya si John. Hindi siya ang main actor. Kaya salamat sa mga sumasama sa gawain ng Diyos. Maaring hindi kayo ang nakilala, maaring hindi kayo ang gumawa ng himala, maaring hindi kayo ang gumawa ng kapuna-puna, pero kayo'y kasama, andun kayo. Yan ang mga ginagamit ng Diyos sa aklat ng mga gawa. Another, chapter 4. Look at verse 36. So we went to chapter 1, we've gone through chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4. We go to chapter 4. And verse 36. And Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas, which is being interpreted the son of consolation, a Levite and of the country of Cyprus, having land, sold it, and brought the money and laid it at the apostles' feet. Kanina, binanggit na natin yung mga nagbenta ng ari-arian, nagbenta ng bahay, nagbenta ng mga lupain, at ng kanilang kayamanan. So, hindi na po iyon ang pupunahin natin dito. Ang pupunahin po natin dito sa verse 36, sabi niya, and Joseph, ang talagang pangalan niya ay Joseph, pero binigyan siya ng palayaw. Binansagan siya ng mga apostoles. Dahil lang nakita sa kanyang buhay, binansagan siya. Kala niyo po may mga Kristiyano, may mga miyembro ng simbahan na nababansagan niyo ng magandang bansag, magandang alias, parang gano'n, ano? Nasabi dito, who was surnamed Barnabas. Idinugtong sa kanyang pangalan, Joseph Barnabas, which is being interpreted, the son of consolation. The word Barnabas, the name Barnabas, or surname Barnabas, means encourager. Encourager. An encouraging brother. Masarap po sa isang pamilya, sa isang samahan, lalo na sa simbahan, sa gawain ng Diyos, sa choir,
sa Sunday School, sa Children's Department, sa Good News, sa Bible Study, sa Soul Winning, sa Bible School, sa Academy, na kapag ka meron tayong mga kapatid ng mga attitude nila, sila yung mga encourager. Mga very encouraging brothers and sisters. Wag nawa tayong lumagay na tayo ay pang-discourage ng mga tao. Lalo na ang mga taong naglilingkod sa Diyos, huwag tayong makadiscourage. Kung maaari, hanggat maaari, mga kapatid. Nawa mabansagan tayo, makilala tayo ng mga leader natin. Mabansagan tayo, maobserbahan tayo. Natutuwa ako sa kapatid na yan. Di ba ganun, ano? Yan ang nangyari kay Barnabas eh. Natutuwa ako diyan kay Joseph. Very encouraging yung kapatid na yan. Na-encourage ako sa kapatid na yan. At ganyan po ang marami sa atin. Kaya sikapin natin, dahil si Satanas, sisikapin niya magkalat ng mga katitisuran para sirain ang pagkakaisa. But stay. Kahit offended ka na. Yan ang encourager eh. Offended ka na. Ikaw na ang nasasaktan. Pero mas pinili mo na mag-encourage ng mga tao. At hindi natin yan pagsisisihan, mga kapatid. Lumipas man ng 1,000 taon, yung ginawa nating pag-encourage sa mga taong nangihina, hindi nyo pagsisisihan. Bagamat hindi madali sa encourager na laging maging encouraging at maging encourager. Pero sa aklat ng mga gawa, ang ginagamit na pagpapala ay ang mga encouraging brothers and sisters. Kaya naisin ninyo na maging encourager kayo. Lord, yung aking pagpupursige, yung aking pagtatapat, yung aking pagkakaloob, yung aking pagtulong, yung aking presensya, maging encouragement ako. I want to be an encourager. Next, another. Chapter 6. Let's go to chapter 6. Tawa natin ang chapter 5 kasi siya Sapira, si Ananias, medyo mga ano dyan. Chapter 6. Verse 1. And in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews. So meron ng bulong-bulungan, meron ng mga nagrereklamo dahil may mga napapabayan because their widows were neglected in the daily ministration. Then the 12 called the multitude of the disciples unto them and said, It is not reason that we should leave the word of God and serve tables, wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint of this business, but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. And the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch, whom they set before the apostles, and when they had prayed, they laid their hands on them. Ano po nakita natin dito? Mga ginagamit na pagpapala sa aklat ng mga gawa, Spirit-filled servants. Maglalagay tayo ng mga tao na mangangasiwa sa pangangailangan ng mga balo. Ito yung mga practical needs, mga kinakailangan. May mga balo tayo na talagang nag-iisa na sa buhay, walang mag-repair ng bubong, hindi na makakyat yung balo, mahina na, o tayo mga membro simbahan, tulungan natin yung balo na yon, kumpunuhin natin yung kanyang bubong. Kumpunuhin natin yung kanyang nasirang hagdan. Pagtulong-tulungan natin. So may mga ganon na naka-assign. Wala silang bayad. But they serve. Pero ang qualification, men full of faith and of the Holy Ghost. Na sa kanilang paglilingkod, kaya nila ginagawa yon ng gano'n na ang fruit of the Holy Spirit ang nakikita sa kanila. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Yung nakikita sa mga servants na ito. So they are spirit-filled servants. Mga naglingkod na hindi puno ng reklamo. Sila'y puno ng puspos ng Espiritu ng Diyos. Sila'y mga lingkod na hindi puno ng panghihinayang. Hindi sila yung mga lingkod na puno ng pandaraya. Hindi sila yung mga gumagawa na puno ng lihim na kasalanan.
Sabi ng Bible, filled with faith and filled with the Spirit. So ang ginagamit ng pagpapala ng Diyos sa aklat ng mga gawa ay ang mga naglilingkod o mga lingkod ng Diyos na puspos ng Espiritu ng Diyos, hindi puspos ng kayabangan. Amen? Hindi puspos ng pagnanasa, hindi puspos ng panlalait ng kapwa, kundi puspos ng Espiritu ng Diyos. Yun ang ginagamit ng mga pagpapala sa aklat ng mga gawa. Another, go to chapter 7. Go to chapter 7. Chapter 7 and verse 59. Ang gaganda ng mga ugali, ang gaganda ng katangian, ang gaganda ng sinasabi ng Panginoon, ang ganda ng impact ng kanilang buhay. Ito yung mga ginagamit na pagpapala sa aklat ng mga gawa habang binabasa natin. Look at verse 59. At kanilang pinagbatuhan si Esteban na tumatawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. At siya'y nanikluhod at sumigaw ng malakas na tinig, Panginoon. Pinarinig niya sa mga tao, Panginoon, huwag mong iparatang o huwag mong ibilang sa kanila ang kasalanan ito. At pagkasabi niya nito, nakatulog siya. Namatay siya. A forgiving martyr. Mahirap magpatawad, pagka ikaw ay nasa tama at ikaw ay paulit-ulit na sirata. Biruin mo, ilang ulit siyang tinamaan ng bato, ilang ulit siyang binato ng mga tao, ilang ulit siyang nasaktan. Pero yung paulit-ulit na tama ng mga bato at ng mga pain na naidulot sa kanya kung saan-saan siya nasaktan sa ang bahagi ng kanyang katawan. At kung kayo'y nasasaktan sa iba't ibang bahagi ng inyong buhay, meron tayong halimbawa na ginagamit ng Diyos na pagpapala sa aklat ng mga gawa na kahit tayo ay maging martyr, kahit sa huling sandali ng ating buhay, ang laman ng ating puso ay hindi galit at paghihiganti. Ang laman ng ating puso ay espiritu ng pagpapatawad. Mahirap, di ba? Pero nangyari. Nangyari. Huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanan ito. Hindi madaling ma-offend si Esteban. Diba? Hindi niya ikinatisod ang ginawa ng mga tao sa kanya. Inunawa niya ang mga taong ito. At ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa kapatawaran. Hindi siya kinapos ng pagpapatawad. Tama na, pag tinamaan pa ako, nako, sumpa ang ipapanalangin ko para sa inyo. Hindi ganun Continually, binabato siya, tinatamaan siya hanggang sa mamatay siya. Pero ang laman ng kanyang isip, naka-stick siya sa nakita niya sa ating Panginoon. Kahit na nasa krus ng Kalbaryo, Father, forgive them for they know not what they do. A forgiving martyr. Meron ba kayong hindi mapatawad? Meron ba kayong sama pa ng loob sa kung kanino? Gaano ba kalaki yung kasalanan ginawa sa atin na hindi natin kayang patawarin? Huwag. Kamag-anak, kapatid, kaibigan, na dating kaibigan. Dahil kung kakapusin tayo ng pagpapatawad, mga kapatid, imagine ninyo, kung tayo ay mga taong kapos sa pagpapatawad sa kapwa, at walang pagpapatawad na mangyayari, anong mundo magkakaroon kaya tayo? Kung walang, alisin niyo ang pagpapatawaran. Alisin niyo ang pagpapatawaran sa mag-asawa. Walang patawaran. Sa mag-anak, walang patawaran. Lahat ayaw magpatawad. Lahat galit. Lahat masama loob. Lahat gusto makaganti. Anong mundo meron tayo? At sa iglesia ng ating Panginoon, ipinasulat po ang mga pagpapala sa aklat ng mga gawa ay ang mga Kristiyanong kagaya ni Esteban. Kagaya ng ating Panginoon. Yung sabihin, kasi Panginoon yung kaya nagawa niya. No, here is Esteban. Stephen. Kagaya rin natin. So kung gusto natin gamitin tayo ng mga pagpapala, kagaya sa aklat ng mga gawa, have a forgiving lifestyle. Conviction that I will be like my Savior. I will keep on forgiving. Chapter 8. Chapter 7 na tayo. Chapter 8 verse 1. Chapter 8 verse 1.
And Saul was consenting unto his death. Pinatay na si Stephen. And at that time, there was a great persecution against the church, which was at Jerusalem, and they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. And look at verse 4. Therefore, they that were scattered abroad went everywhere, preaching the word. Pinag-uusig sila, nangalat sila, pero yung salitang scattered dito, pag tinignan nyo sa dictionary, ang salitang scattered, ang ginamit na scattered, ay hindi yung nangalat na parang sumabog na bulkan, o kaya sumabog na ilaw, bumbilya, o sumabog na granada. Hindi po ganon. Ang picture po ng scatter dito ay kagaya ng nakakalat na binhi na itinanim. Di ba? Pagka nagtatanim ng una, inihahagis lang na ganon. Ini-scatter na ganon. Yun yung salitang scatter na ginamit. Yung paghahasik ng magsasaka. Kinakalat niya ang binhi. Sa ibig sabihin, dahil sa Acts chapter 1 verse 8, Acts 1:8. Sabi na parang, go ye into all the world. Sa Acts chapter 8 verse 1, tipon-tipon sila, ang dami-dami nila. So ang Diyos nagpadala ng persecution para sila mangalat. Nakagaya ng binhi. Na kapag ikinalat mo, uy, sumisibol doon. Uy, nagbubunga doon. Uy, nagbubunga doon. Dumami ngayon yung mga, ayun. Yun ang nangyari dito. Kaya kahit sila nangalat, hindi sila nangalat na walang purpose. Nangalat sila, nang sabi ng Bible, nangaral. Nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Samaria. Silang lahat ay nangaral. Kaya makikita natin, ang mga nagsipangalat ay nagsipaglakbay na ipinangangaral ang salita. Kaya lalo lumago ang gawain ng Diyos. Kaya ano po ang ginagamit na pagpapala sa aklat ng mga gawa? Hindi lamang yung mga Kristiyano mapagpatawad, kundi mga miyembro ng simbahan na determinado na mabuhay para kay Kristo. Determined church members. Mga determinado. Dito mo inusig na, nangalat na sila, nagkanya-kanya na sila ng punta tayo doon, punta tayo doon, punta tayo doon, punta tayo doon. Pero pagpunta nila sa kanya-kanyang lugar, isa sila ng ginawa. They preach the word. Mga determinado talagang mabuhay para kay Kristo at magpagamit sa Diyos. Chapter 13, verse 1. Chapter 13, verse 1. This is the last for tonight. Sa iglesia nga na nasa Antioquia ay may mga propeta at mga guro. Si Bernabe at si Simeon na tinatawag na Niger, at si Lucio na taga Cirene, at si Manaen na kapatid sa gatas ni Herodes na tetrarka, at si Saulo. At nang sila ay nagsisipaglingkod, verse 2, at nang sila'y nagsisipaglingkod sa Panginoon at nag-aayuno, sinabi ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sa akin si Bernabe at si Saulo sa gawaing itinawag ko sa kanila. Nang magkagayon nang sila'y makapag-ayuno na at makapanalangin at maipatong ang mga kamay nila sa kanila, kanilang pinayaon sila. Sila nga, palibasa'y sinugo ng Espiritu Santo. Nagsilusong sa Seleucia at buhat dooy nangaglayag hanggang sa Chipre. Sila'y nangaral. Naging mga misyonary sila. So sino pang ginagamit ng Diyos na pagpapala sa aklat ng mga gawa? Ang mga misyonero. Ang mga misyonero. God sent missionaries and teachers. Kaya kung tayo magpapagamit sa Diyos, kung kayo tinatawag ng Diyos, isa sa mga ginamit ng Diyos na pagpapala sa aklat ng mga gawa ay ang mga tumanggap ng panawagan at sila ay isinugo ng Diyos sa pamagitan ng iglesia. We believe that a sending Lord is using a sending church sa church age. Kaya salamat sa Panginoon. Nawa po, lalong dumami ang mga pagpapala sa iglesia. Lalo nating naisin, Panginoon, hindi pa tapos ang gawa ng Espiritu ng Diyos sa Acts chapter 28. Our time, the church age, is still ongoing and the Spirit of God is still working through the church. Kaya yung atin pong ginagawa, it must be done through the power of the Holy Spirit, through the leading of the Holy Spirit. Lahat po ng ito, nagagawa po dahil nagpasakop tayo sa Kanya.
Ibig nating maging pagpapala na ginagamit ng Diyos kagaya sa aklat ng mga gawa. Amen? Ama naming Diyos, salamat po ng marami sapagkat narito po ang mga taong ginagamit mo, and we want to focus and we want to remember more ang mga taong ginamit na pagpapala sa aklat ng mga gawa kaysa dun sa mga taong naging sumpa. Kaysa dun sa mga taong naging dahilan ng pagkakababahagi. Gusto naming ituon ang aming puso't isipan sa mga taong ginamit ng Diyos na maging pagpapala sa aklat ng mga gawa dahil naroon ang sikreto kung paano ang iglesia lumago. Ano man ang gawin ng dyablo, ano man ang gawin ng tao, ano man ang gawin ng mundo, kapag ang mga mananampalataya ay natutong mabuhay ng tama, ano man ang mangyari, sila'y magiging pagpapala. Ganun ang ginawa mo kay Job, ganun ang ginawa mo kay Daniel, ganun ang ginawa mo kay Joseph, ganun ang ginawa mo kay Joshua, ganun ang ginawa mo kay Moses. Ano man ang mga nangyari sa nagdaan, pero sila'y nakafocus sa paglilingkod at ikaw ay paglingkuran. Ginamit mo silang pagpapala sa pamaraang mahiwaga at sa pamagitan ng gawang sagana. I-bless you po ang mga kapatid na ito, kaming lahat. Narito po kami, gamitin nyo kaming pagpapala. Ikaw ang gumawa sa pamagitan ng bawat isa sa amin. Ito po yung aming hiling at dalangin na nagpapasalamat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Tumayo po tayong lahat at tayo po umawit. Amen. Wow. Awitin natin yung Our Best. Kaya ba? Our Best. Anong... Trust and obey. Trust and obey. Ayan. Awitin natin yan. Trust and obey. Trust and obey. First and last stanza. Diyan naman tayo magiging pagpapala. Yun lang naman ang ano niyan. Pinakabuod. We trust Him, we obey Him. Amen. Okay, let's sing Trust and Obey when we walk with the Lord in the light of His Word. Amen. Ready? Sing. When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. On the last now. For then in fellowship sweet we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do. Amen. Where He says we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Amen, amen. Magtipon po tayo na ating mga kaloob. Brother Joash, pasalamatan mo ang ating mga kaloob. Pray ang ating mga kapatid. Test. Let's pray. Lord, Heavenly Father, thank you for this evening. Thank you, Lord, for the lessons po, Lord. And thank you, Lord, for the topic po, Lord, ng aming pastor po, Lord, yung mga pagpapalang tao na ginamit niyo po, Lord, sa Book of Acts po, Lord. I pray, Lord, na you would strive po, Lord, maging isa or maging makuha namin yung mga katangian po, Lord, upang maging blessing po, Lord, hindi lang po dito sa church, pero po, Lord, sa mga tao po, Lord, sa labas po, Lord, nakakita ng aming character, nakakita ng aming ugali po, Lord, bilang Kristiyano po, Lord. I pray, Lord, I bless yung aming offerings and tithes po, Lord, aming ibibigay sa inyo po, Lord, ngayon gabi. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. 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 Wow. I heard about
Can we all stand, please? Amen. Before we close in prayer, with His living blood, He loved me. He loved me. I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory. Beneath the cleansing flood. Amen, amen. Hilingin natin si Brother Rodel ngayong gabi. Wakasan tayo sa panalangin. Brother Rodel, will you please come? Halika. Ikaw mag-closing prayer. Okay, let's bow our head. Father God, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po sa mensaheng natatak sa aming puso't isipan na Amen. nawa po sana'y aming may sapamuhay at aming Amen. ma-share sa aming mga pamilya at aming mga kaibigan. Muli po, Father God, gabayan niyo po kami sa aming paghiwalay-hiwalay at nawa po, Father God, makarating kami sa aming mga tahanan na ligtas. Muli po, Father God, sa inyo lang po namin tinataas ang pinakamataas at matamis na papuri sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name, Amen. 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 Magandang gabi po sa lahat. Purihin ng Panginoon, pati sa mga naka-online. Let us be a blessing wherever we go as a church. Amen. As a Christian.